Mga kabayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Samahan niyo po yung lingkod, magkomentuhan na po tayo mga kabayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Ito pong sinabi po ng Vice President at ng dating Pangulong Duterte dito po sa tinatawag na pambansang asong ulul umano at tinatawag din po sundalong kanin. Ngayon po, nadagdagan na naman po ang bansag sa kanya mga kabayan. Ayon po dito sa balita at sinabi po ng dating Pangulong Duterte, ito daw po ay isang politikong mabaho. Nadagdagan po mga tambay, isang politikong mabaho na hinalintulad po sa hayop na skunk. Yung skunk po, di ba, yung mabaho, lalo-lalo po pagka ito nagbuga. Nagbuga po siya ng napakabaho na sinasabing parang utot. Hindi ba? Yung kanyang binubuga. Napakabantot po, takot na takot po ang mga tao diyan, lalo-lalo po sa party pong North America, meron din sa South America diyan. I don't know kung meron din po sa atin 'yan. At ganoon din po sa Europe, mga kabayan, hindi po ba? At meron din po tsak sa Asia niyan. Pakinggan po natin itong sinasabing bagong bansag po kay Antonio Trillanes na political skunk, politikong mabaho mga kabayan. Pakinggan po natin. Political skunk o nakadidiring politiko. Iyan ang bansag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kay dating Senador Antonio Trillanes. Ayon kay Vice President Sara Duterte, sinabihan siya na kanyang ama na huwag nang pansinin si Trillanes dahil wala raw itong silbi. Ito raw ang payo ng dating Pangulo kasunod ng alegasyon ni Trillanes na bagman ni VP Sara si Ramil Madriaga. Si Madriaga ang nagsiwalat na nakinabang umano si VP Sara sa pera mula sa Pogo at drug lords sa 2022 elections. Nakasad din ang aligasyon yan sa reklamong plunder, graft at malversation na sinampan ni Trillanes laban sa bise. Wala pang reaksyon si Trillanes sa pahayag na mag-amang Duterte. Paano banggit na ako si President Duterte, anak ma'am? Kung sa may problema ani ni Trillanes, tapos ingon si PRD, kabalo ka unsa na, day? Anak, wala lagi, wag yung ko kasabot. Unsa? Kaniana siya. That is ENVY. Envy. Manakaana gud ko. Mga kapatid, Yan po mga tambay, tinatawag po na political skunk mga bayan. Napakabaho. Napakabaho po mga tambay. At ano pa mga bayan? At napakarumi. Mabaho na, marungis pa. Ano po ba yung hayop na yan? Ito po yan mga tambay. Yan po yan. Yung tinatawag po na skunk mga bayan. Ang hayop na mabaho, marungis, tinatawag po. At kinadidirihan po yan at kinatatakutan ng mga tao yan. Lalong-lalo po kung saan pong lugar merong ganyan. Hindi po ba yan tinatawag na skunk? Hindi ko lang po alam kung ano po tawag sa atin yan sa Tagalog, yung skunk. Basta mabahong hayop, mga bayan, yung skunk. Hindi po ba? At alam naman po natin ang trabaho nitong si pambansang kanin, si pambansang sundalong kanin umano, at pambansang asong ulul umano, ang mga bansag dyan. Ngayon naman po, ang bansag naman po sa kanya ay mabaho, marungis, napakaduming politiko. Totoo naman po yun, mga kabayan. Napakadumi. Hindi na nga yan pinapatulan mga kabayan. Kaya nga lang, yan po ang trabaho niyan. Dahil alam naman po natin na ganyan ang trabaho niyan ni pambansang asong ulol. Ngayon naman tinatawag napakarungis. Napakarungis na politiko at napakabantot na politiko. Dahil ginawa na po nila yan Ginawa na po ni Tonyo yan. Saan po? Kay Binay. Hindi po ba? Nung panahon po na napakalakas ni Binay, di po ba ganyan ang ginawa po nila? Kung ano-ano pong kaso ang ibinigay po nila kay Binay, patong-patong na kaso po ang ginawa po nila kay Binay. Ano po nangyari? Wala na. Nung matalo na po si Binay, nanahimik na po silang lahat. Tahimik na po. Hindi na po tinutukan ni Trillanes si Binay. Dahil nga po, napakarungis pong politiko ayon sa dating Pangulo at kay Vice President. Kaya nga po hinalintulad po ito sa hayop na skunk. Hindi po ba?
Dahil nga po ito mga tambay, ito pong klase na ito na napakaraming bansag, pambansang asong ulol umano at pambansang sundalong kanin umano. You know? Kaya lang po ito nananatili na talagang napapanood at talagang napakaingay dahil po magkakakampi po silang lahat ngayon umano. At tinatangkilik po yata pati ng mainstream media itong tinatawag na skunk ngayon ni dating Pangulong Duterte. At ito rin po ang dahilan dahil po kakampi na po yata ito nila, lalong-lalo po yata ng binagongang Pilipinas umano. Kaya po itong mga tao na ito ay nagamit at gamit na gamit po yata lalong-lalo po sa politika, mga kabayan. At syempre po ginagamitan po ng pera yan umano. Kikilos ba yan? Makakakilos ba yan nang walang pera umano? Hindi po ba? At alam naman po ng taong bayan na meron pong nagpapagalaw diyan sa tao na yan na tinatawag na skunk. Bagong bansag, napakarungis at napakabaho na politiko sa kasaysayan ng Pilipinas, mga kabayan. At panahon po niya ngayon Dahil yung panahon po yan, lilipas din po yan. Yang style ni Trillanes, ginawa niya na po kay Binay yan. At napakarami pang politiko ngayon ginagawa niya ng ganyan. Politika po yan. At wala naman po mangyayari talaga dyan sa mga ginagawa niyang kaso na yan. Umano. Dahil wala naman po talagang kwenta ang mga isinasampa niyan. Pamumulitika lang po umano yan. Dahil nakita po natin yan nung ginawa niya kay Binay. Kaya nga na Binay. Di ba? Ang tanong, nakita natin si Binay. Binay na Binay pa rin. Ganyan po ang trabaho po ng mga hayop na yan umano. Dahil po sa kapangyarihan, sa sobrang kaswapangan, may kasama pang inggit. May inggit po kasi yan Inggit sa pamilya Duterte. May kasama inggit at hindi po matanggap na siya ay wala ng political career. Isa pa po yan, mga kabayan. Nawala po kasi talagang nawala talaga sa kanya ang kanyang political career. Kaya po yan may galit po sa puso niya yan. Yan tao na yan. Dahil nga kahit po mayor, hindi na manalo. Hindi po ba? Mayor na lang. Hindi pa manalo. Kaya nga wasak na wasak po ang political career niyan. Kaya nga po napakaingay. Lahat po ay gagawin dahil sanay na sanay po siyang magpakaaso umano. Kaya gamit na gamit po yan ng mga buwalangya at mga demonyo at buhayang politiko sa ngayon. Lalong-lalo yung nasa kapangyarihan po yata ngayon. Gamit na gamit po yan, mga kabayan. Kaya ngayon, ito na po ang walang kakwenta-kwentang hayop umano. Napakabantot, ubod ng baho at ubod ng rungis na politiko, mga kabayan. Pero sasagutin naman po ni Trillanes yan Dahil nga po, yan po ang trabaho niya, umatake na umatake. Hindi po ba? Pero, mga kabayan, tatahimik po yung hayop na yan umano pag naging presidente si BP Sara. Mananahimik po yan, mga kabayan. Dahil si BP Sara po ay hindi po katulad ni dating Pangulong Duterte. May kalalagyan po yan umano. Magkaiba po ng strategy ang Vice President at ang dating Pangulo. Ang Vice President ay mas matindi po kaysa po sa dating Pangulong Duterte. Yan po ang nakikita ni Kamanong. Kaya po lahat ng gumagawa po sa kanya, katulad po ni Tonying o ni Tonyo na tinatawag na skunk, mga bayan, ay alam po ng Vice President pagka siya na po ang presidente. At lahat po ng umapi sa pamilya Duterte at nagpabagsak at nanira ng nanira, baka kung ano ginagawa nila sa pamilya Duterte ay baka gawin din sa kanila. Hindi kaya, mga kababayan? Kaya nga po hindi po lumulubay si Tonyo. Hindi po lumulubay si Skunk, si Asong Ulol umano at ang pambansang sundalong kanin. Hindi po lulubayan, mga kababayan. Akala niya kasi mabibinay na naman niya ang mga Duterte katulad po ng Vice President. Yan po ang inaasahan niya na mabinay niyang muli. Mapolitika.
At sana po hindi po magtagumpay ang hayop na yan umano, mga kababayan. Huwag na huwag po sana magtagumpay. Dahil ngayon po, mas grabe po ngayon ang kalaban ng mga Duterte. Sa totoo lang, real talk, mas grabe po ang kalaban ng mga Duterte sa panahon po ngayon, mga kababayan. Dahil po lahat nagsama-sama po sila. Pati po mga kaliwa, mga smuggler umano, mga pulburon lord, mga magnanakaw na politiko, mga oligarkiya umano, mga kabayan, at pati po Malacanang, nagsama-sama po sila para pabagsakin ang pamilya Duterte. Mas grabe po sa panahon ngayon, mga kababayan. At syempre po, ang mabisa po nating panglaban, pangontra sa mga hayop na yan umano, dahil wala naman po tayong aasahan sa mga men in uniform, ang pag-asa na lang po natin ang ating mga dasal na protektahan po ang pamilya Duterte at ang ating bansa. Na wag na po sana tuluyan ito'y mapunta sa pusali at sa imbonal at sa kumunoy. Thank you po mga tambay. Yan po ang komento natin sa napakarungis na politiko at napakabaho. Yan po ang bagong tawag po sa kanya, skunk, mga kababayan. Mga kababayan, nadagdagan na naman ang kanyang alias, mga kababayan. Thank you po sa gusto po na ating tambay, mga kababayan, sa YouTube at TikTok, at ganoon din po sa ating mga subscribers. Maraming salamat po sa inyo. Thank you po. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At sa mga gusto po ng tambay, mga kababayan, sa YouTube at TikTok, thank you po. At maraming salamat din po sa nagbibigay po ng biyaya at tulong. Shoutout po kay Tatay Nick ng Canada, Eric Hershon ng Canada, Balance Vision TV, Gay at Shena, Annie Jo, ako si Pilam, Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, at si Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan. Maraming salamat po mga tambay sa inyo pong mga biyaya, at sana po maingatan po kayo, lalong-lalo po sa inyo pong mga paggawa. Maraming salamat po. At syempre po mga kabayan, God bless po. Thank you po sa inyo lahat. God bless po, at ingat-ingat po tayo at konting tiis. Maraming salamat po. Paalam. Bye-bye.